kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magsakripisyo. Pero ito'y isang paanyaya, hindi lang para pahirapan ang ating sarili. Sa pagpapakasakit natin, sa pagbitaw, sa paghahanap ng sarap, pinapaalala natin sa ating kaluluwa na walang ibang magbibigay ng ginhawa, ng kabutihan sa atin, kung hindi ang Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan sa ating paningin, sa ating pag-iisip, ang pinakamahalaga dito sa mundo ay ang magkaroon lang ng sarap at ginhawa. Nakalimutan natin na sa susunod na buhay ay magpasawalang hanggan. Hindi tayo makakarating sa karya ng Diyos kung tayo ay nakakapit dito sa mundong ito. Kaya nga, sa pamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno, dinidisiplina natin ang ating katawan sa katotohanan na ito. Hindi lang ito ang ating buhay. May iba pang buhay at ito ay buhay na nagtatagal. Sa napakaraming beses na kung saan pinagpalit natin ang ating relasyon sa Diyos sa mga bagay na lumilipas dito sa mundo. Hilingin natin muli ang kanyang awat pagpapatawad para tayo muli makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap na may katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao,
Bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pag-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat puso't tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din sa mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. There are 3 activities in Lent that can help us to grow spiritually. One is prayer, the second is fasting, and the third is almsgiving. But next to prayer, one of the most powerful way to receive grace is through fasting. Tandaan niyo po yan. Pagkatapos ng pagdarasal, ang pag-aayuno ang pinakamabisang paraan para ikaw ay makatanggap ng pagpapala at bendisyon galing sa Diyos. Kung maalala niyo po, may isang kwento sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita kung saan ang mga alagad ni Jesus, hindi nila napalabas yung masamang espiritong sumanib dun sa maliit na bata. Natatandaan niyo po yun? Nahirapan sila sa pag-exercise ng samang espiritu dun sa maliit na bata. Pero, nung tinanong nila si Jesus, bakit hindi nila napalabas yung masamang espiritu? Bakit hindi nila natalo yung demonyo na sumapi doon sa bata? Ano ang sagot ni Jesus? Sabi niya, mapapalabas niyo lamang ito sa pamamagitan ng panalangin at ng pag-aayuno. This time, you can only do it through prayer and fasting. Ibig sabihin, habang makapangyarihan ang panalangin, mas malakas ang dasal kung may kaakibat itong pag-aayuno. Kaya nga po, sa kwento na kung saan tinukso ng demonyo ang ating Panginoong Hesukristo sa disyerto, kahit nagutom si Jesus, natalo daw niya ang demonyo. Nilubayan siya, nilayuan siya nitong masamang espiritu. Dahil kahit na mahina ang kanyang katawan, malakas naman ang kanyang kaluluwa. Ito ay sa pamamagitan ng pagdarasal at ng pag-aayuno. Kaya nga po, kulang kung tayo ay nagdarasal lang. Kung gusto mong maging mas kompleto ang iyong ginagawa, kung gusto mo talagang makatanggap ka na mas umaapaw pa na pagpapala, samahan mo ito ng pag-aayuno. Do not only pray, but partner it with fasting. Ngayon, kung meron palang halaga at kapangyarihan ang pag-aayuno, bakit hindi natin ito madalas na ginagawa? Why do we not fast often if there is power in this spiritual activity? Ang unang dahilan po niyan, bakit hindi tayo madalas na nag-aayuno, ay dahil mahilig tayong kumain. Di po ba? Sa totoo lang, ayon po sa mga doktor, para maging malusog ang ating katawan, kumain ka lang kapag gutom ka. That should be the rule of thumb. For a healthy living, eat only when you are hungry. Pero, ang malungkot na kwento, ginawa po nating ugali ang pagkain. Ginawa nating libangan ang palaging kumakain. May schedule nga tayo sa pagkain, hindi po ba? Kahit na busog ka, dahil nakasanayan mo, gusto mo mat hindi, kakain at kakain ka.
Dahil kapag 7 o'clock na ng umaga, almusal na. Kapag alas 12 na, tanghalian na. Kapag alas 6 na ng gabi, maghahapunan na. Wala pa dyan ang mga merienda. Di po ba? Ang hirap mag-ayuno. Lalong-lalo na kapag ang mga kasama mo masisiba. Ang hirap pong mag-fasting kung yung mga kasama mo ay happy eating. Hindi po ba? Lalong-lalo na po dito sa Pampanga. Ang tawag po nila dito sa aming lalawigan, Pampanga, the culinary capital of the Philippines. Dati po, ang tawag nila sa Pampanga ay the Christmas capital of the Philippines, pero mukhang kinuha na po ng Baguio. Pero bakit po culinary capital of the Philippines? Ang dami po kasing pagkain at pinagkakainan dito po sa probinsya. At ano po ang epekto nito? Ang dami po mga kapangpangan. Ang tataba. Ako po, mukha lang akong mataba. No? Sa camera lang yung kasalanan ng camera namin. Pero sa totoo, di naman po malaki yung tiyan ko. No? Kaya nga, yung mga iba, pag pupunta sila dito, nabibigla sila, "Hey, Father, ang payat mo lang pala." No? Opo, mukha lang ako mataba, pero hindi po ako mataba. May kaibigan po ako na doktor. Kwento niya, pag pumunta daw po kayo sa PGH, sa Heart Center, sa Cardinal Santos, yung mga malalaking hospital sa Maynila, karamihan daw po sa mga pasyente dyan, mga kapangpangan. Bakit? Kasi yung po mga kapangpangan, ang hilig kumakain at ang hilig kumakain ng processed food. Tandaan niyo po, dito sa Pampanga, nandito lahat ng gumagawa ng hotdog, ng tosino, ng delata. Wala pa po dyan yung mga ibang masasarap na pagkain. Sikat po dito. Number 1, sisig. Pangalawa, sansribal, chicharon. O, diba? Yan yung mga sanhi. Bakit tumataas ang iyong cholesterol, may fatty liver ka, kaya yung mga iba, diabetic. Dahil po sa pagkain, alam niyo po, ang malungkot pang kwento, ang dami po ngayon, pagka bata-bata, may gout na. Ang dami po ngayon, pagka bata-bata, nagdadialysis na. At dumadami po yung mga ginagawa nilang hospital ngayon, cancer treatment center. Dahil kwento din po ng mga kakilala kong doktor, baby pa lang, may cancer na. Hindi lang po sa genetics, pero number 1 po na factor, sanhi, ay yung ating kinakain. Amen? Maganda po ang fasting kasi nakakatulong yan sa iyong kalusugan ng pangangatawan. Pero mahirap mag-fasting kung maraming pagkain at kung sanay ka na palaging kumakain. Pero kung mauunawaan lang po natin ang tunay na halaga ng pag-aayuno, hindi lang po para sa ating katawan, pero lalong-lalo na para sa ating kaluluwa, para sa ating spiritual na buhay, hindi po tayo mahihirapan na mag-ayuno. Di po ba? So, the second reason why we do not often fast is because we fail to understand what fasting is. Kaya nga ang tanong, ano ba talaga ang pag-aayuno? Madalas, pag dumarating ng panahon ng Kwaresma, madali para sa atin ang magdasal. Madali para sa atin ang magkawang gawa. Pero, ang palagi nating hindi pinapansin at nilalampasan ay yung pag-aayuno o fasting. Kasi, hindi natin alam ito at ayaw natin maunawaan ito. Pero, pakinggan niyo po ito. Napakaganda ng kahulugan ng fasting. First, fasting is not about only missing a meal, but fasting is missing a meal to feed your soul and to strengthen your relationship with God. Yun yung nakakalimutan natin. Kala natin, ang pag-aayuno, hindi lang ako kakain. Pero higit pa dyan. Hindi lang pagpapagutom ang pag-aayuno. This is biblical fasting. That it is an abstinence from food for a period of time,
for the sake of consecrating one's heart to grow closer to God through prayer. Ganda po, no? Uulitin ko po. Yan yung mga sangkap, yan yung mga elemento ng pag-aayuno na tinatawag tayo na simbahan na dapat nating gawin. Abstinence from food for a period of time for the sake of consecrating one's heart to grow closer to God through prayer. Hindi niyo po ba napansin, walang nag-uusap sa mga kumakain sa buffet. Kapag kumakain yung mga tao sa eat all you can, makikita mo ang gusto ng mga tao nagmamadali makarami ng pagkain. Hindi po ba? Kung pagninilayan natin, yan yung halaga ng pag-aayuno. Bakit inaalis mo yung pagkain? Bakit tumitigil ka muna sa pagkain? Para makausap mo muna ang Diyos. Para makaugnay mo muna ang Panginoon at para lumakas ang iyong kaluluwa. Habang binubusog mo ang iyong katawan, nanghihina naman ang iyong kaluluwa. Pero kahit na mahina ang iyong katawan, diyan naman lumalakas ang iyong kaluluwa. Yan ang ginagawa ng pag-aayuno. The deeper our relationship with God, the stronger our souls become. Kaya umiiwas ka sa pagkain ay dahil gusto mong maalaala ng iyong katawan na ang pinakamahalaga dito sa mundo ay hindi pagkain, kung hindi tanging ang Diyos lang. As Jesus said, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. But secondly, fasting is missing a meal to help those who are missing a meal. Yan din po ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno. Ibig sabihin, nag-aayuno ka para yung iyong pagkain na dapat mong kainin, maaari mong ibigay yan doon sa mga walang makain. Ito po ang pag-aayuno na gusto ng Diyos na pinapaliwanag po ng unang pagbasa. God said, the kind of fasting that I want is that you remove the chains of oppression, the yoke of injustice, to let the oppressed go free. Share your food to the hungry and open your homes to the homeless, the poor. Give clothes to those who have nothing to wear and do not refuse to help your relative. Natatapos dapat ang pag-aayuno sa pagkakawang gawa. You fast in order to feed others. Remember that. At napakaganda pa nga po ng pangako ng Diyos sa mga tunay na mag-aayuno na ganito. Ano ang sabi niya? Kapag ginawa niyo ito, kung magdarasal kayo, sasagutin ko kayo. Gagabayan ko kayo palagi. Pupunuin ko ng mabubuting bagay ang inyong buhay. Kung naghihina kayo, palalakasin ko kayo. Tatawag kayo sa akin at agad akong sasagot sa inyo. Wow! Ito po pala ang sagot sa marami nating problema. Kapatid, huwag ka lang magdasal. Pero samahan mo ng pag-aayuno at pagkakawang gawa. Para yung utang mo, mababayaran yan. May sakit ka, gagaling ka agad. Yung away niyong mag-asawa, magkakaayos kayo. Yung hirap mo, magkakaroon ka ng ginhawa. Yung lungkot mo, magkakaroon ka ng saya. Again, for fasting to be effective, it should be partnered with almsgiving, with prayer. Kaya nga po, dito sa turo ng ating Panginoon, binanggit niya ang tatlong bagay na yan. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kapag isa lang yung ginagawa mo, kulang. Subukan niya po, pagdasal natin. Maging tapat tayo sa turo ng ating Panginoon sa pananalangin, pag-aayuno, pagkakawang gawa, makikita mo, aapaw ang pagpapalat himala ng Diyos. Magkakaroon tayo hindi lang ng buhay, o hindi buhay na walang hanggan. Amen.
Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo. Ngayong Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na namumuhay ayon sa Espiritong mananahan sa amin na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin mo ang minamahal ngayon sa iyong hapag. Kami alak at alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal. Alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang minamahal. Ngayon sa iyong hapag. Kami nag-aalay. Alak at tinapay. Alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang mga ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban, nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigay mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalahan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban. Na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap at pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, ni Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagnidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga banal mong apostol, lahat na mga santo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako nakarapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming beses sa ating buhay, tayo ay malilito at maghahanap ng kasagutan sa ating mga problema. Pero, ang kasagutan ay hindi lang magmumula o manggagaling sa ating mga isip. Ang sagot sa ating mga problema ay manggagaling talaga sa katalinuhan, sa karunungan ng Diyos. Pag gutom ka, mahirap mag-isip. Hindi po ba? Pero, pag busog ka, hindi mo naman nararamdaman ang iyong kaluluwa. Kung gusto mong marinig ang iyong kaluluwa, kailangan ang punuhin mo ang iyong puso at kalooban. Paano mapupuno ang ating mga puso at kaluluwa? Sa pamagitan ng pananalangin. Magkakaroon ka ng oras sa pananalangin kung babawasan mo yung iyong pagkain. Dahil madalas, pagbusog naman tayo'y inaantok. Kaya imbis na tayo ay magdasal, makiusap sa Diyos, at makinig sa Kanya, pinupuno natin ang ating katawan. Yan ang nagiging hadlang sa ating paglapit sa Kanya. Nanghihina ang ating kaluluwa dahil pinapalakas natin ang ating katawan. Pero baliktad. Pag humihina ang iyong katawan, mas lumalakas ang iyong kaluluwa. Yan nga, yung mga nagkakasakit, pansinin niyo po, sila yung mga may pinakamalalim na pananampalataya sa Diyos. Sabi ko, may kapangyarihan ang pagdarasal. Pero kung gusto mong makuha, makinabang sa lakas ng pananalangin, kailangan samahan mo ng pag-aayuno. At ano ang pag-aayuno? Ay yung hindi pagkain para bigyan mo ng pansin ang iyong pananalangin at ugnayan sa Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi pagkain para yung pagkain na dapat yung kakainin ay bibigay mo sa mga dukha, sa mga mahihirap. At sabi nga ng ating Panginoon,
Pag tinutulungan mo ang mga mahihirap, pinagpapala ka, gagantimpalaan ka ng Diyos. Hindi lang kakaunti, kung hindi sobra-sobra. So ang assignment ko po sa inyo, subukan niyo po ngayon pong panahon ng Kwaresma. Though we are only required to fast twice a year, Ash Wednesday and Good Friday, kung matanda ka na, lalong-lalo na kung malaki yung tiyan mo, magkayuno ka. Dahil ang balik naman sa iyo niyan, mas maraming grasya. Baka yung hinahanap mong sagot ay makikita mo kung magdarasal ka na may pag-aayuno. Remember that God speaks to us clearly with an empty stomach and with a strong heart and soul. Magiging bingi ka sa Diyos kung puno ang iyong tiyan dahil ang pinakikinggan mo lang ang iyong katawan. Mahinang katawan, pero malakas na puso't kalooban, mas malakas mong maririnig ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Mas malinaw mong makikita ang daan na pinapatahak sa iyo ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaya basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.